JP Krame po. Sir, pwede mo kaming kwentuhan ng bahagya tungkol sa piyesa mo? Bali, ito kasi nagre-represent siya sa pagmamahal, dito. Kumakatawan siya sa yung ugat pala, hindi muna tayo sa ugat, bakit siya may ugat. Yan yung parang simbolo ng pagtitiis, pagsubok, lahat. Kumbaga, ano siya, continuation. Para sa akin yun ang parang message ng art ko na nagawa. Ayun, yun nga, yung parang continuous pa rin yung ano niya, yung pakikibaka niya. So, kaya sa labat siya. Diba, ang ugat, walang ano yan walang hinto, walang dulo. Kumbaga, tuloy-tuloy lang. So, doon ako, yun yung naging parang inspirasyon ko kung bakit siya dinuktong sa mukha. Sir, yung representation ng frame na yan naman, putol-putol. Yan yung basag na frame para sa akin parang hindi siya buo. Represent siya ng parang pagkahina. Kumbaga parang kasi tayo tao kumbaga may down moment. Pero dahil nire-represent pa rin yung ugat na nakakabit sa kanya, so continuous pa rin yung pakikibaka. Kumbaga yung paano yung pagmamahal niya sa bahay. Anong medium to, sir? Bali, mixed media po. Mixed media. Okay. And Arcelia. Sir, pwede po kaming pakikwentuhan tungkol sa inyong piyesa? Unang-una, napapasalamat kami kay Jonat for having us being part of this Marcelo HLP Live event. No? Sa akin kasi, sa tingnan ko sa kanya, nag-iisip siya, nagtatanong, ano kaya kung ako ay buhay ngayong panahon na to? Ano kaya isusulat ko sa La Solidaridad? Buhay pa kaya ang La Solidaridad o bibilihin ng mga authority? Dahil sa panahon ko noon, naghihirap ako. Namatay ako sa tuberculosis, di ba, Marcelo? Dahil wala akong pera, wala akong suporta. Pero itinaguyod ko ang aking magagawa para lang sa kalayaan ng ating bansa. Kung nasayang parang nasayang yung trabaho niya, di ba? So, sana magsikap ang panahon na to, ang ating henerasyon, na maitaguyod ulit yung pagnanasa ng ating kalayaan. Maabot natin yun. Yun lang, sir. Marami. Ako si Jonathan Borjan, kakabodji. Hinangin daw ang upuang rehas. Ang maganda niya upuang rehas. Ito'y sumasalamin sa pananakot ng mga Kastila at mga Fraile. Yung hindi tayo, yung pagiging malaya natin, hindi natin ilalabas. Inaarangan tayo ng pananakot nila. Kaya ang ginawa kong nakatago sa likod ng upuan si Marcelo, habang siya nagsusulat, siya nagtatago. At nag-aalab ang kanyang damdamin habang siya nagsusulat. Parang isang sikat ng araw. Yan ang aking... Sir, ano pong medium ang ginamit dito? Metal sculpture. Tapos, itong resin na to, given na to ni Jonet. Tapos ito, acrylic paint. Tapos ito, merong balot na newspaper. CJ Trinidad. Sir, pakikwento kami tungkol sa inyong piyesa. Retaso, title pala dito ay Retaso ng Katauhan. Gawa siya talaga sa mga legit na retaso ng ukay-ukay kasi ang business namin ni Mrs. Ukay-ukay. Yun ang pinanghugutan ko ng konsepto ko. Kumbaga, pinagtagpi-tagpi ko, iba-ibang kwento kasi iba-ibang pinanggalingan nito. Ayun. Kumbaga, iba-ibang kwento. Pinagdikit ko yung kay Marcelo. Kaya lahat to, may gawa sa Pilipinas, mayroong gawa sa iba-ibang... Tapos yung sipe, ginawa ko sipe. Ayan. Kumbaga yun yung panahon natin, mabawag salita. May kapalit. Kaya ginawa ko, siniper ko yung unit niya. Tapos, kaya merong bungo, kumbaga, ito yung pinanggalingan. Gaano mo katagal ginawa to, sir? Tagal din.
Kasi yung ganyan, ano eh. Talaga, ginawa ko kahit masakit sa ano. Katulad yung LB, legit na LB yun. Kaso may mga sira. Hindi na namin yung ano. Ginupit ko na, sabi ko, gagamitin ko naman sa ibang pyesa kami. Sabi yung Chanel, totoo rin yun. Ginupit ko. Hindi na, talaga ano. So, branded pa, branded. Yes.